Sa ganda mong taglay, sila'y maaakit kapag tinapuan ng tanaw, mabibighani ang sinumang. Ikaw talaga, Isabel, hindi ba? Mabuti pa, magpalamig ka muna, Doña Victorina. Kung may kailangan ka, mangyaring magsabi ka lang kay Tensay. Utusan mo na lang siya. Gawa ng, kailangan ko nang lumisan para sunduin si Maria Clara sa Biteria. Muy bien, Isabel. Agaran ka nang umalis o ba't agaran ka na rin magkabalik? Kasama ang dalaga ni Kapitan Tiago. Si Victorina, adios. Adios. ¡Qué horror y barbaridad! ¡Bobo! Tawag, Doña. Kaya maraming nakakapasok na kalamidad dito sa Las Filipinas. Tinatangkilik kasi ng gobyerno ang mga erehe at filibustero na siya namang kumakalaban sa aming mga fraile. Estoy ofendido, Padre Damaso. Nakakalimutan mo ata na isa akong opisyal sa gobyerno. Ano ngayon, Tiniente? Wala akong pakialam. No es nada importante. Basta't masabi ko ang nais ko. Ito ang tatandaan ninyo. Na kung nakapagdesisyon na ang isang fraile, kahit na ang hari, o kahit na ang o kahit na yang si General dito kalamidad ninyo, ay walang magagawa upang kontrahin kung ano man ang gusto ko. Ang tinawag mong General dito kalamidad, at siya ang Gobernador General, at siya ang kumakatawan sa hari ng bayan na ito. Mahal na Ginoo, hindi natin dapat pagtalunan ng mga bagay na magdudulot ng lalo pang hindi pag-unawa ng pagitan natin mga lingkod, gobyerno, mga praile. Handa na po ang mga pagkain niyo, mga senyor. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinakarangal ko yung pagkilala sa inyo si Senyor Crisostomo Ibarra, anak ng aking yumaong kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Ikinagagalak kong makita ng muli, Don Ibarra. Uy, guwapo! Aba, nandito pa ang pura ng San Diego, ang isa sa matalik na kaibigan ng aking ma. Kamusta kayo, Padre? Patawad, Padre. Ngunit nagkamali ako at ako. Ang buong akala ko ay kayo si Padre Damaso. Ako nga siya, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Irrespetuoso! Leeg at pakpak talaga ang ibinigay nyo sa akin! Los inutiles! Umanhin ka, di Damaso. Bakit kaya wala pa siya? Magandang araw, Tia Isabel. Magandang araw din sa'yo, Iho. Nariyan po ba si Maria Clara? Paupo ka na muna at tatawagin ko siya sandali. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Asa po, Tia? Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria.
Mahal ko, alam mo bang ako isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Dahil pinagpasyahan ng ating mga magulang, naipakasal ako sa pinakamagandang babae na nakilala ko. Asus! Binubola mo pa ako. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Labis din ako nangungulilan sa'yo, Crisostomo. Naalala mo ba ba to? Oo naman. Yan ata yung ibinigay ko sa'yo noong naglalaro tayo na inilagay ko sa iyong sombrero. Patawarin mo kung ako'y mamamaalam na. Sandali! Lalay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal ko. Nasaan mo ba manangading? Dito, tandang-tanda ko, dito namin nilibing ang ama nyo. Mayroon pa nga hong krus yun eh. Kung ba yun? Asa na nga? Senyor, hindi ko po alam. Iyon po ang sepulturero. Paumanhin mga Ginoo. Alam niyo ba kung saan nilipat ang libingan ng aking ama? May malaking krus yun. Wala na ang krus na iyon, Ginoo. Nasunog na po, wala na din po ang bangkay ng iyong ama. Bakit wala na nga? Sino nagutos sa inyo para hukayin ang libingan ng aking ama? Huwag na kayong magalit, Ginoo. Utos po ng kura. Sino ang kura? Si Padre Damaso ba? Sumagot kayo. Si Padre Damaso ba ang nagutos sa inyo? Di po yung bagong kura ng San Diego. Yung kura na mahilig manakit. Siya po siguro yung pari na nakita natin kahapon sa simbahan, Senyor. Si Padre Salvi. Si Padre Salvi. Bakit niya nagawa yun? Anong pagkabuot na nagtulak sa kanya para tagalin ang dignidad ng aking ama? Saan niyo dinala ang bangkay ng aking ama? Saan niyo dinala? Magsalita kayo! Inutos sa amin na kura na hukayin ang bangkay ng iyong ama at ipalibing sa libingan ng mga injik. Inilipat yun si Don Rafael sa libingan ng mga binyagan. Insulto sa kanya yon. Pero hindi namin naituloy yon. Tama na. Paumanhin, Senyor. Saan siya nakalibing sa ngayon? Muulan pa noon, naisip namin na marahil na dapat ay itapon na lang namin sa ilog ang bangkay niya. Kaysa itapon sa kasama ng mga injik. Kaya itinapon na lang namin siya sa ilog para ito'y anurin. Gracias. Magandang umaga, senyor at senyorita. Buenos dias. Kayo po ba ay magdarasal? Sarado na po ang simbahan. Kayo ba ang mga sapistan dito? At ano ang inyong mga pangalan? Ako nga pala si Basilio at siya si Crispin. At ako naman si Maria Clara. Totoo nga po ng ganda nyo. Salamat sa inyo. At kinagagalak ko rin kayong makilala. Mga bata, pwede nyo bang sabihin sa kura na nandito kamo kami at may dala kaming regalo para sa kanya? Oo. Padre. Buenos dias. Buenos dias, Padre. Magandang umaga, Padre. Magandang umaga, Binibining Maria Clara. Ikinagagalak kong magkita kang muli. Tanggapin niyo ang munti naming handog galing sa aking ama. Oo, sobrang saya ko. Mga bata, dalhin niyo ang handog at ipasok sa aking silid. Tila isang batang trailer. Lagi na lang iniiwan ang pinagbisan nito sa sahig. Kung tayo kayo, matagal na tayong pinagalitan ng ilan. Augustine, huwag mong galawin yan. Kay Prime na yan. Tinitignan mo lang naman, kuya. Kahit na, tayo na. Sir Vergüenza naman! Aray mo! Sino nagturo sa inyong magnakaw? Ha? Ilabas niyo ang 2 onsang ninakaw niyo sa akin. Wala pa kaming ninalakaw. Walang aalis dito. Subukan niyo magsumbong sa inyong ina. Pati si Sisa, sasaktan ko. At hindi ko lang basta sasaktan, ipakukulong ko kayo. Kayong mag-iina. Naintindihan niyo? Umalis na kayo dito. Alis! Panginoon, patawarin niyo po ako, sapagkat ako'y nagkasala. Patawad. Patawarin niyo po ako, Panginoon.
Akala nyo siguro maiisahan nyo ko, matatakasan nyo ko, na maiisahan ako ng ibarang yon. Ang hamak na ibarang yon. Simula nung dumating siya, wala nang ginawa kundi kalabanin ako. Kayong dalawa, walang titigil sa paglilingkod hanggat hindi nyo nababayaran ang ninanakaw nyong salapi. Hindi ko talaga ninakaw yon, Fraile. Hindi po ako masama. Hindi po ako magnanakaw. Manahimik ka! Magsisinungaling ka pa! Hindi mo nagsisinungaling ang kapatid ko. Naniniwala po ako sa kanya na nagsasabi po siya ng totoo. Isa ka pa! Ulitin ko! Walang titigil sa paglilingkod hanggat hindi nyo nababayaran ang ninanakaw nyong salapi. Sige na! Trabaho na! Mang Renato, nagkita na ho ba ang kurat ang aking mga anak? Oo, kanina. Oh, saan ka pupunta? Maaari ko ho bang makita ang aking mga anak? Abala sila sa kanilang mga gawain. Huwag mo muna silang abalahin. Umuwi ka muna at doon mo sila hintayin. Sinasaktan ho ba ng kurang aking mga anak? Ang lakas ng loob mong pagsalita ng ganyan ng pura. Umuwi ka na kung ayaw mong isusumbong pa kita sa kanya. Kayo na kong bahala sa kanya. Huwag na huwag niyo pong sasaktan ng aking mga anak. Sigurado akong matutuwa ang mga anak ko. Nasaan na kaya sila? Oh, ikaw pala yan, Pedro. At sino naman ang inaasahan mo? Tabi ka nga. Para sana sa mga anak natin ang inihanda kong pagkain. Peste naman oh. Anong gusto mo, hindi ako kakain? Hindi naman sa ganon. Sige na, kumain ka na. Wala na akong gana. Kapag dumating ang mga anak mo, ikuha mo ako ng sahod nila. Basilio? Basilio, anak? Si Crispin, nasan? Nasaan ang kapatid mo? Okay lang ako na, naiwan ko si Crispin sa kumbento. Sa kumbento? Bakit siya naiwan doon? Kinuha po siya ng sakristan mayor at napagpindangan siyang nagnakaw. Kaya tumakas lang ako. Mga naging Diyos! Kayo na pong bahala sa anak ko! Ang mabait kong anak na si Crispin! Pinagbintangan po siya magnanakaw! Kawawa naman ang bunso ko! Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi nila sinasaktan si Crispin. Sige na. Kumain ka na.
Ngunit, pagpasensyahan mo, ito na lang ang tinira ng iyong ama. Umuwi kanina dito si tatay at umalis agad. Paano kaya kung tatlo na lang tayo magsama-sama? Kung magsalita ng ganyan, anak. Sige na, kumain ka na. Inaantok na ako, matutulog na ako. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ililigpit ka lamang at papasok na rin ako. Paano nga, Deng? Magandang gabi ho. Nariyan ho ba si Ginoong Ibarra? Nais ko lamang ho siyang makausap hinggil sa aking mga anak. Sisa, bumalik ka na lang dahil wala si Ginoong Ibarra rito. Halika na, Manong Domeng. Panginoon! Saan ko ho ba ilalapit ang mga anak ko? Ginoong Ibarra. Oh, Sisa. Bakit ako narito? Basilio, anong nangyari? Kami ho ay papunta ngayon sa simbahan, pero mabuti na lang po ay nadatnan kita rito. Bakit? Ano bang nangyari? Kahapon pa po ako nagnanais na mahagilap kayo. Ngunit, kayo raw ho ay wala. Ginoong Ibarra, binawi na po na sa Kristan Mayor ang mga anak ko. Wala ho akong magawa eh. Kailangan daw ko nilang mabayaran ang salaping ninakaw nila sa praile. Nasaan si Crispin? Si Basilio lamang po ang umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po ay naiwan sa kamay ng Sakristan Mayor at ng kura. Crispin? Basilio! Ang mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin? Basilio? Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Crispin? Basilio? Nasaan na kayo? Andito na ang nanay! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Andito na ang nanay! Crispin! Crispin? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Andito na ang nanay! Nasaan na ba kayo? Dugo? Dugo? Dugo! Mga anak ko! Crispin! Basilio? Crispin! Basilio! Crispin? Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Ba sila? Marahil siya ang ina ng mga bata. Tiyak, ang mga pobreng bata lamang mo sila. Gusto na, Maria Clara. Delikado na kung pagdadaluhan mo pa ang pobreng babae. Nakikita mo naman, di ba? Crispin! Basilio! Dumarito ka na at ipagdasal siya. Tiya, hindi mo naman siya masisisi. Sino ba naman ang hindi mababaliw kung ang kanyang itinatangi ay hindi niya na mahanap? Hari Marimarim, parang tuluyan ng tinakasan ng bait. Simula nung nawala ang kanyang mga anak. Napakaganda ng panahon, kay sarap damhin ng hangin sa lawa. Ha ha ha! O Maria, baka naman hindi lang ang sariwang hangin ang gusto mo. Hindi kaya pati rin ang presensya ni Ibarra? Tama kasi nang. Tila mas masaya si Maria kapag kasama si Ibarra. At mas gumagandang paligid kapag si Maria Clara ang kasama. Naku, Ibarra, baka ano na naman ay sabihin nila sa akin.
Magandang araw sa inyong lahat. Mukhang masaya ang inyong pagtitipon. Elias, buti naman at tumating ka. Halika, sumali ka sa amin. Maraming salamat, Ibarra. Ngunit may nais lamang akong sabihin sa iyo mamaya kung maaari. Siyempre, Elias, pagkatapos ng picnic, mag-uusap tayo. Maria, bakit hindi natin hulaan ang ating mga kapalaran gamit ang mga bulaklak? Ha! Hay Sinan, hindi ko na kailangan pang hulaan dahil alam ko naman na mahal na akong Ibarra. At habang buhay kitang mamahalin, Maria. Hindi ka mahal? Mahal ka. Hindi ka mahal? Mahal ka. Hindi ka mahal. Naku, Maria, ang sabi ng bulaklak, hindi ka mahal ni Ibarra. Maria, huwag kang maniwala riyan. Ang puso ko ay mas tapat pa sa bituin sa langit. Ay naku, nakakaingit. Maria, Ano iyon, Ibarra? masaya ka ba? Ba't mo natanong? Dahil wala nang mas mahalaga sa akin, kundi ang makita kang masaya. Alam mo naman masaya ako kapag kasama kita. Paano po kayo, Padre? Nawawala yata ako. Halina po kayo. Sumama na lamang po kayo sa inihandang salasalo ni Maria Clara at Ibarra. Kilala niyo ba kung sino ang nanagkip kay Padre Damaso? Sino ang pinaghihinalaan, Padre? Na siya ring humagis sa iyo ng putik. Nariyan ka ba, Rasita? Halika muna sa amin at makapagmerienda ka. Magandang hapon, Mang Tasyo. Nariyan ka pala, Crisostomo Ibarra. Umupo ka. Mukhang nakabalay tuwata ako sa inyong magsusulat. Di bale na. Ano bang pinunta mo dito? Nais ko pang isang guna yung pagpapatay ko ng paralan. Saan ko dapat ako lalapit? Huwag mo akong tanungin kailanman, sapagkat pagkakamalan ka nilang baliw katulad ko. Ang payo ko lang sa iyo ay sundin mo ang kura, kapitan at mamamayan. Bibigyan ka nilang mga sasamang payo, ngunit ang pagsangguni ay hindi nangangahulugang pagsunod. Kunin mo lang ang kanilang mga loob at sundin mo ang kanilang mga payo. Hindi kita maintindihan, Mang Tasyo. Kailangan mo lang bihisan ng kasinungaling ng katotohanan? Iyan ang dahilan kung bakit walang nagmamahal sa katotohanan ni Ibarra. Nagpatuloy si Ibarra at Mang Tasyo na magtunggalian dahil sa paniniwala. Iginiit ni Mang Tasyo na ang gobyerno ay kasangkapan lamang ng simbahan. Hindi naman sumasang-ayon doon si Ibarra. Sa huli, nagwika si Mang Tasyo na hindi man magtagumpay ang plano ni Ibarra, magiging isang mabuting halimbawa naman siya sa mga tao ng San Diego. Ang pagsapit ng ika-10 ng Nobyembre, ang hudyat ng pagsisimula ng bisperas ng piyesta ng San Diego. Ang lahat ng mga bahay ay napapaligiran ng mga palamuti at mga antigong gamit. Ipinagmamalaki ng mga mayayaman ang masasarap na putahe sa kani-kanilang hapag at ipinagmamayabang nila ang dami ng kanilang mga bisita. Sa kabilang dako naman ay abalang-abala si Ibarra sa pagpapatayo ng kanilang eskwelahan. Maluwan, kamusta na pinapagawa kong eskwela? Dito ang para sa mga lalaki at doon naman ang para sa mga babae. Huwag ka mag-alala, sapagkat may tatayo ang gusaling iyon ayon sa iyong kagustuhan. Napakagaling talaga nito. Oo nga, kaya nga ako nang hanggang sa kanya. Maria Clara, pumunta ko muna rito. Bakit po? Narito ang regalo ko sa iyo. Isang kwentas na galing sa Europa. Napakaganda, hindi ba? Gracias, Papa. Magandang hapon, Sumero. Magandang hapon, Maria Clara. Narito ako para pag-usapan natin ang pagpapatay ko ng paralan dito sa San Diego. Buenos tardes, Ibarra.
Ano ang pangalan na naisip mo sa iyong eskwela? Nais ko pong ipangalan ay Colegio de San Diego, Senyor. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Nais ko po sanang ayain ang anak niyang si Maria Clara sa paglalakad. Bueno, isama niyo sa Ibarra. At huwag kayong magpapagabi, Maria. Darating si Padre Damaso mamayang gabi. Muy bien, Papa. Siya nga pala, dito ka na maghapunan maya-maya. Gracias, Senyor. Ngunit may bisita akong hinihintay. Marahil sa susunod na lamang. Humayo na kayo para maaga kayong makabalik mamaya. Langit, langit, langit ka. Hoy, Kawal! Tawagin mo nga si Sisa. Ang dilim, gagawin. Sisa, tinatawag ka ng ganyan. Langit, langit, langit ka. Mas magkanta, ikaw! Sisa, tumigil ka nga sa pagkanta. Langit. Tama na! Sus, marunong palang Langit magtagalog. kang Baila! Baila! Ikaw naman ang sumayaw! Anak! Sasayaw ka! Sayaw! Anak! Sayaw! Anak! Diri, nakakasuka talaga ang mga tao. Sila amoy mahirap. Ako ba ang pinaparigan mong punyetang babae ka? Paano mo naman nasabi na para sa iyo ang mga binitawan kong mga salita? Alam ko naman kasi na isa ka lamang di hamak na bandera dati. Sige. Pero, kamusta naman yung kulot mong buhok at pagmumukha mong puno ng kolorete? Hoy, matandang babaeng tinubuan ng sadamakmak na nun sa pagmumukha. Talagang, hinahamon mo ako Tama na yan. Mabuti pang umuwi na tayo. Hindi. Dapat alam ng babae to kung saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo talaga ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako'y taga Maynila? At hindi nakakapasok sa aking tahanan ng mga Alperes dahil hanggang pintuan lamang sila. Talaga? Hanggang pintuan lamang sila? Pero pwedeng pumasok ang isang pilay katulad ng asawa mo? At talagang Punyeta ka! Punyeta ka! Puta ka! Anong masasabi mo matandang punyeta! Punyeta ka! Punyeta! Papa. Maria, tunay nga ang balita ng iyong tiya. Magaling na ang iyong karamdaman. Opo, Papa. Kaya paparoon na kami sa simbahan upang magnobela ng pagpapasalamat. Siyang dapat mahusay. Isabel, alagaan mong mabuti ang aking anak, ha? Lagi naman pinsan. Bueno, iha, tayo na. Maria, ni Angel. Ninong, buenos dias, senyor at senyora. Tunay ngang napakaganda ng araw na ito, sapagkat ito ang araw na nakatakdang makakilala ka ng magliligtas sa'yo sa masamang kapalaran. Ninong, anong sinasabi ng senyor? Mayroon pa kasi kaming isang kasama na nais kong makilala nyo at makilala ng aking inaanak. Kaya tayo, papasukin mo siya. Ayan, nariyan na siya. Doña Isabel, Kapitan Tiago at Maria Clara. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang kamag-anak naming taga-Espanya. Buenos dias sa inyo lahat. Kala sa'yo, Doña Maria. Paumanhin, hindi ho kami nakapaganda, lalo na't walang abiso na kaya'y dadalaw, Padre, mga senyor at senyora. Huwag ka nang humingi ng paumanhin, Tiago, dahil magiging iisang pamilya na rin naman kayo nila Don Tiburcio, dahil nais kong ipares si Linares kay Maria Clara. Ipapares, Ninong? Si mahal ko, alam mo, nakita ko sa binatilyong ito ang kaugalian ng isang lalaking para sa iyo at hindi yung si Crisostomong Ibarra. Maria, bakit mo inolog yan? Mamalasin ka. Huwag niyo na lamang pansinin ang mga sabi-sabi ng mga senyora. Huwag niyo na lamang silang pansinin. Paalam, Ninong. Maria,
Hindi ako makakapayag na masisirang iyong kinabukasan. Lalo na kung mapupunta ka kay Crisostomo Ibarra na natitiyak kong magdadala sa iyo sa madilim na kinabukasan. At ikaw, Papa, na dapat nagpapasya para sa akin. Ano ba ang paghuhusga niyo sa bagay na ito? Bakit hindi mo muna kilalanin si Ginoong Linares? Mag-usap muna kayo para magkapalagayang loob kayong dalawa. Muy bien. Mahusay, Tiago. Isabel, samahan mo na si Maria Clara at Ginoong Linares sa azotea upang makapag-usap-usap na sila. Si Padre, tayo na, Iha. Tama ang naririnig ko. Tunay ang napakaganda mo. Naintindihan ko ang iyong pamaypay. Alam kong may nobyo ka, pero hindi siya magiging hadlang. Iho, wala kang halaga sa kanya. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa iyo, Senyora. Ngunit balang araw, makikita mo din ang aking halaga. Hindi interesada ang aking si Maria Clara, Iho. At ngayon, nagkaharap na tayo, ay tila na ipasiwati ko ng aking niloloob, ay makakaalis ka na, Senyor. Contrabes, Buenos Dias, paalam. Mas kukusuin ko na lang maging madre kaysa magpakasal sa'yo. Maria, di na ako magpatumpik-tumpik pa. Batid ko may mga tinatago kang liham ni Crisostomo Ibarra. At bakit nyo naman hinahangat ang liham ni Crisostomo? Nais ko itong mabasa, Maria. Nang sa gayo'y matitiyak kong walang nilalamang mga mensahe na lumalabag sa patakaran ng mga Diyos. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman lamang ng mga salitang pag-ibig para sa kanyang nobya. Padre, wala kang makikita o mababasa na ikakasila ni Crisostomo. Kaya, Bartolome, sa tingin ko ay wala na tayong pag-uusapan pa. Adios, Padre. Sandali lang, paano kung sasabihin kong may hawak akong liham na para sa iyong ina at para kay Padre Damaso? Paano kung kahihiyaan, Padre? Kahihiyaan na magdudulot na malaking skandalo para sa iyong pamilya at ama-amahan. Ama-amahan? Si Maria, sapagkat ang nilalaman ng liham na ito ay nagsasabing hindi si Kapitan Tiago ang tunay mong ama. Birhen Maria, iyong nabehensya. Hindi dapat kayo gumagawa ng mga kasinungalingan laban sa aking ninong dahil isa rin siyang banal na sugo ng Diyos. Ngunit ang liham na ito'y nagpapatunay na hindi ako gumagawa ng istorya. At paano mabasa ko yan? Ang kapalit ay ang liham ng Crisostomo? Maria Clara, hindi! Yan ba ang hangarin mo, Padre? Upang makuha ang liham ng Crisostomo at upang itigin ang aking nobyo? Ako'y maghihintay lamang dito, Maria. Maria, bakit ka narito? Alam mo bang papunta pa lamang ako sa inyo at dadalaw? Totoo ba, Ninong? Maria, bakit ka pa dalos-dalos? Totoo ba, Ninong, na ikaw ang aking tunay na ama? At saan mo naman nabalitaan ang walang basihang impormasyon na yan? Kanino? Kanino? Kay Crisostomo, ha? Huwag niyo na pong idamay si Crisostomo dito. Kung wala talaga siyang kinalaman, sino? Sinong naninira sa akin, ha? Huwag niyo na pong alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lang ako. Ikaw ba ang aking tunay na ama? Hindi mo maaaring sabihin ito kay Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan si Tiago. Makasisira ito sa kanya. Maria, masisira lahat ng pinaghirapan namin upang mabigyan ka ng isang magandang buhay. Naintindihan mo ba? Anak, halika. Hawakan! Kung gano'n, totoo nga! Totoo nga na ikaw ang
Unyemas, nasa ng mga liham na iyon? Akala mo po ba nakalis ng iyong karwahe, Padre? May nawawala, isa sa mga liham ko ay nawawala. Ano po bang liham ang nawawala, Padre? Isa kang mapanlinlang na demonyo. Traidor! Bakit? Uminahon ka, Padre? Nasaan ang aking mga liham? At sino nagsabi sa'yo na pwede mong ipagkalat at ipagsabi ang mga nilalaman nun? Diyos ko po, Padre, ano po bang nilalaman ng liham na iyon? Tila ba'y kayo'y galit na galit? Uminahon ka, Padre? Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa pagkawala ng aking mga liham. Siguraduhin mo. Dahil kapag napatunayan ko, pati ako na nagtitiyagang maging kaibigan mo ay magiging mortal mong kaaway. Naintindihan mo? Opo. Kala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang.